Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, sumabog sa galit. Nako, ito ang matinding utos ng Senado. Tambaluslos na paiyak kay Senator Amy Marcos. Nako, yan po mga ka-review natin ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong balita sa Billionaire News Channel. Sabi po dito sa statement po ni Senator Tito Sotto, why did the Supreme Court ask VP Sara Duterte to comment? Ito po ay patungkol mga kababayan sa House Appeal, yung motion for reconsideration po ng House of Representatives mga ka-review natin. Di ba hindi ba alam ni Senator Tito Sotto na yan po itinatawag na due process, di ba? Kasi nga po, di ba, nung yung kampo naman ni Vice President Sara Duterte ang umapila, okay? Sa Supreme Court, okay? Binigyan din po ng 10 araw para magkomento ang kampo ni Tambaluslos. Maging po yung mga kinasuhan ng indirect contempt, no? Na sila Persilapid, Gadon at saka yung iba pa. Binigyan po sila ng 10 araw para makapagkomento doon po sa kinakaso nilang indirect contempt. Ganun po kasi ang proseso, Senator Tito Sotto. Ano ba ito? Ano ba itong mambabatas natin mga kababayan? Simpleng due process, hindi alam kung nagtatanong pa kung bakit, di ba? Yun po ang batas. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito kay Tito Sotto? Dapat talaga sa Itbulaga na lang ito mga kababayan. Ito pa mga ka-review natin, sabi rin po dito ni Sotto, clear and blatant error. Kung ano pa, ito ay klaro at harap-harapan na pagkakamali. Nako. Clear and blatant errors are present in the ruling of the Supreme Court. Nako. Ito naman, inaakusahan naman po ang Supreme Court na mayroong pagkakamali. Sana ikaw na lang pong naging Korte Suprema. Diba? Bakit ba hirap na hirap ka, Sotto, no? Na i-accept kung ano man yung ruling, desisyon ng Korte Suprema. Hirap na hirap talaga si Sotto eh. Masakit talaga sa kanyang damdamin, sa kanyang isip at hindi siya makakapag-move on. Baka hanggang sa kahuli-hulihan ng termino mo, yan pa rin ang hanggang dyan pa rin, no? Ang yung bibigyan ng argumento. Mag-move on ka na, tapos na. Napag-ano na ninyo, napag-desisyonan na po ng Senado. Yun nga lang, ay talo kayo, 4 lang kayo no? 4 lang silang no. No to ni-archive yung impeachment complaint. Napakarami po ng bumoto na yes, archive na natin yan, ilibing na natin yan, wag nang pag-usapan yan. Pero hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin at nangunguna nga po itong si Senator Tito Sotto dyan po. Sa palagi ko, sinasakyan lang talaga ni Tito Sotto itong mga isyong ito, no? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto naman po ito naman panghihimasok ni Senator Amy Marcos sa Kamara, tinawag na blatant overreach. Ngayon kayo ang inuutusan, no? Ngayon si Senator Amy Marcos ang nanghihimasok sa inyo. Sinasabi niyo namang harap-harapan na itong pangingialam ni Senator Amy Marcos. Pero mga congressman, di ba? Mga congressman, nung kayo po ang nakikialam sa Senado, doon po sa fourth with na yan, di ba? Sinabi ba ng hindi nyo ba naisip na kayo po ay nanghihimasok din sa kanilang trabaho?
Ang kapal ng mukha. Sino ba itong ano na ito? Si Representative David Suarez. Ang kapal ng mukha mo, di ba? Pag sa inyo okay lang, pag sa Senado hindi pwede. Nako talaga, oo. Ganun na ba talaga kamakapangyarihan ang House of Representatives? Lahat kaaway ng House of Representatives, Simula sa sa Senate, pati Korte Suprema, inaaway na rin nila. Ano bang nangyayari sa inyo? Dapat po nagkakaisa kayo, di ba? Kayong mga nako po. Itong mga mambubutas natin, di ba? Teka lang. Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Eto naman po, sabi po dito ni Representative Jude Asedre, kung may dapat magpaliwanag ngayon, hindi ang Kamara, kundi ang Senado. Anong hindi ang Kamara? Kayo nga itong sa inyo nga nanggaling yung pagkakamali tapos Senado ang magpapaliwanag. Ano kayo siniswerte? Sabi dito, tama na ang parinigan o intrigahan. Nagbabala pa. Nagbabala sa tingog party list Representative Jude Asedre sa Senado na huwag ilihis ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng pag-atake sa Kamara at kay House Speaker Martin Romualdez. Pinagtanggulan naman po ng mga buhaya ang hari ng mga buhaya, mga kababayan. Kasunod ito ng mga pasaring ni Senate President Jesus Escudero at Senator Amy Marcos para bigyang katwiran ang pag-archive ng upper chamber sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi po dito ni Asedre, mga kababayan, the House did its job and we will follow the process. Yan nga ang problema, Asedre. Hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi mo? Kung nag-follow po kayo ng process, hindi sana sinang-ayunan po kayo ng Supreme Court. Kaya nga po, di ba? Kaya nga po, ganun ang naging desisyon ng Supreme Court. No? Kasi hindi nyo po sinunod yung due process, yung proseso. Tapos sasabihin mo ngayon, ginawa ninyo yung sumunod kayo sa proseso. You can't defend one branch of the government by attacking another. Ganun naman pala Bakit ina-atake nyo noon yung Senado, di ba? Bakit yung ina-atake yung Senado noon? Dahil, gustong-gusto nyo kasi matuloy yan paano ba yan? Hindi na matutuloy. Ngayon, sasabihin nyo, huwag nyo naman kaming atakihin. Huwag nyo atakihin si Tambaluslos, kawawa naman. Nako po. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Speech ni Senator Amy sa Senado kanina, botohan, saan ipinaliwanag niya yung boto niya na yes, resounding yes. Yung motion ni Senator Marcoleta na i-archive impeachment case ni VP Sara. Hindi siya na-dismiss yung impeachment case. Kaya lang, parang wala na. Nabaliwala na. Diyan lang. Kalimutan na lang. So, grabe. Ito na yung pinaka-most, to me, savage, matindi na birada ni Senator Amy laban sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Tinawag niyang Baby Bunjing. Uy, Baby Bunjing, nako. Hindi na Tambaluslos ang pangalan. Batang sanggol, nako po. Ito, pakinggan nyo ito. Talaga, tinagalog pa. Grabe, daling maintindihan. Ayan. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Yes. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongresista sa pagkaalam ko ay maging kinakawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila nang humihiyaw ng tambuhalang sanggol?
Ginawa ng Bonjing na ang impeachment. Dambuhalang sanggol. Bonjing. Tinutukoy niyo dyan si Speaker Martin Romualdez. Mga kongresista daw, tagabantay ng dambuhalang sanggol, Bonjing. Grabe, oh. Kakasama tayo sa mga sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galawin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Ano naman gano'n na? Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mababatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses sa Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. May ambisyon talaga yan. Huwag konsintihin Gustong maging presidente. spoiled na Bonjing. Nga, Bonjing. Pusugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya. Baby pa nga ang tawag. Luloy. Sabi, wag tayong magpalaki ng buhaya. Ang problema nga dito, Senator Amy Marcos, halos lahat po nang nandyan. Sa Kamara, sa House of Representatives, no, ay mga buhaya. Oh. Kung inaalagaan po nilang sanggol, si Speaker Martin Romualdez, ito malamang itong mga nag-aalaga ay mga kuya. No? Itong mga congressman ay mga elders. Elders, mga matanda na yun mga younger brothers yan, mga kaubayan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito, mga karibyo natin? Talagang napakatindi po ng salpukan ngayon, no? Ng Kongreso between upper and lower house. Tapos kasali pa ang Supreme Court. Tama nga talaga yung sinasabi na kapag hindi po ito marisolba, ay magkakaroon po tayo ng constitutional crisis, mga kaubayan, sapagkat hindi na po nila sinusunod, no, ang Korte Suprema. So anong ibig nilang sabihin? Sila na ang sundin? Paano na lang ang mga ordinaryong Pilipino? Paano kung hindi na rin sumunod sa batas ang mga ordinaryong Pilipino? Dahil nga ang ating mga mambabatas, sasabihin lang ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga mambabatas nga natin hindi sumusunod sa batas. Tayo pa kaya, 'di ba? Na tayo ang nagluklok sa kanila diyan. Oh, 'di ba? May rason na po para hindi sumunod ang mga Pilipino. Kaya kayong mga mababatas, kayong mga mambubutas, sumunod po kayo sa batas dahil kayo po ang tinitingala ng mga ordinaryong Pilipino. Kung ano man po ang inyong ginagawa, yun din po ang susundin ng inyong mga constituent. Oh, 'di ba? Tama naman, 'di ba, mga kababayan? Kung ang nakikita natin ngayon ay kaliwat ka ng pangungurakot, ano pang mangyayari sa pinakamababang pundasyon ng ating bansa? Corruption din yan, mga kababayan. Pagdating sa barangay, corruption din yan. Kung yan ang nakikita ngayon ng mga kabataan, malamang mapapag-aralan nila kung paano ang mangurap sa kanilang ginagalawang society, di ba? Like for example sa schools, mga karibin natin, maaari nilang i-adapt ang pangungurakot dahil yun po ang nakikita nila sa mga balita. Pero mali po yun, dapat itinatama po yun, mga kababayan. That is why sumunod po kayo sa batas para gayahin kayo ng mga bata. Nako po. Ano po ang inyong opinion dito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan